Basura. Iyan ang turing sa akin ng pamilya Velasco, habang ang bawat butil ng pawis ko ay pilit nilang dinudungisan ng maling paratang. Pinanood ko si Marcos na tumalikod habang kinakaladkad ako ni Doña Beatriz sa labas ng gate sa gitna ng unos. Hindi sa akin ang batang iyan, sigaw niya. Hindi nila alam, ang bawat patak ng ulan sa aking mukha ay mitya ng aking pagbangon. Sino ang tunay na luluhod kapag ang katotohanan ay isinilang na sa gitna ng hirap? Huwag mong dungisan ang sutla ng aking mga damit ng marurumi mong kuko. Pagkatapos mo riyan, lumabas ka na agad dahil nakakasulasok ang amoy ng kahirapan na dala mo sa loob ng kondo na ito. Ang matalim na boses ni Claudia ay tila isang mabilis na kidlat na humiwa sa katahimikan ng marangyang silid. Nakayuko si Marife sa sahig, ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa tindi ng lamig ng tiles, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagkakakapit sa isang mamahaling puting gown. Kaninang madaling araw pa siya gising, binagtas ang malawak na kalsada ng Maynila, bitbit ang mabigat na planggana at sabon, tinitiis ang hapdi ng bawat sugat sa kanyang daliri mula sa maghapong paglalaba. Ginagawa niya ang lahat ng ito para lamang may pambili ng gatas at gamot para kay Mariana, ang kanyang 6 na taong gulang na anak na ngayon ay tahimik na naghihintay sa labas ng pintuan, yakap ang isang sirang manika. Naramdaman ni Marife ang biglang paghinto ng kanyang mundo nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng pintuan. Ang bango ng pamilyar na pabango, isang amoy na kailanman ay hindi niya nabaon sa limot sa loob ng 6 na taon, ay biglang pumuno sa kanyang mga pandama. Pumasok si Marcos. Ang dating lalaking nangako sa kanya ng habambuhay ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan, suot ang isang napakamahal na suit na tila bagawa sa kislap ng yaman at kapangyarihan. Ngunit ang kislap ng kanyang mga mata nang magtagpo ang kanilang mga paningin ay mabilis na napalitan ng isang matinding lamig. Tila ba nakakita siya ng isang malaking mantsa sa gitna ng kanyang perpektong buhay. Love, you're here. Kanina pa kita hinihintay, ang malambing na boses ni Claudia habang dahan-dahang lumalapit kay Marcos at hinahalikan ito sa pisngi. Naramdaman ni Marife ang marahas na paghampas ng kaba sa kanyang dibdib, isang pait na tila ba dahan-dahang lumulunod sa kanyang pagkatao. Ang bawat haplos ni Claudia sa balikat ni Marcos ay tila mga talim na sumasaksak sa huling hibla ng kanyang natitirang dangal. Nanatiling nakaluhod si Marife, pinipigilan ang bawat hikbi na nais kumawala sa kanyang lalamunan. Ang panunuyo ng kanyang bibig ay naging isang dambuhalang bara na pumipigil sa kanyang pagsigaw ng katotohanan. Marcus, please, baka pwedeng. Ang pabulong na pagsusumamo ni Marife ay agad na naputol nang tumingin sa kanya ang lalaki. I don't know you. Just finish your job and get out of here. Ang malamig na tinig ni Marcus ay tila ba musikang nagbabadya ng kamatayan ng bawat pangarap ni Marife. Walang bakas ng awa, walang bakas ng pagkilala sa babaeng minsang naging mundo niya. Ang katahimikan ni Marcos ay naging mas masakit pa sa bawat sampal na tinanggap ni Marife mula sa kanyang ina noon. Dahan-dahang tumayo si Marife, ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Habang dahan-dahan niyang nililigpit ang kanyang mga gamit, nararamdaman niya ang matitinding sulyap ni na Marcos at Claudia na tila ba tinitingnan ang isang basahang wala ng silbi. Ang bawat hakbang niya patungo sa pinto ay tila pagtatapak sa nagdurugong piraso ng kanyang sariling puso. Paglabas niya,
Sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Mariana, ang maliit na anghel na may mga matang eksaktong kawangis ng lalaking kakatwa lamang ay nagtakwil sa kanya. Sapat ba ang isang dambuhalang yaman upang burahin ang bawat bakas ng katapatan? At kailan kaya darating ang araw na ang bawat patak ng luha ko sa sahig na ito ay magsisilbing mitya ng inyong sariling pagkawasak? Ang hapdi ng matapang na sabon sa aking mga sugat ay hindi kailanman mapapantayan ang pait ng iyong pananahimik, Marcus. Mas pipiliin ko pang maghugas ng sandaang bundok ng maruruming damit kaysa muling makita ang pandidiri sa iyong mga mata. Ang bawat kuskos ni Marife sa magaspang na labahan ay tila ba paglilinis din sa sarili niyang dangal na dahan-dahang dinudungisan ng mundo. Sa ilalim ng nag-aapoy na sikat ng araw sa Santa Ana, nakatayo ang dalaga sa harap ng kanyang maliit na dampa, pinaliligiran ng mga batya at bula ng sabon. Ang amoy ng murang detergent at ang usok mula sa niluluto niyang almusal na itinitinda sa mga kapitbahay ang bumubuo sa kanyang araw-araw na pakikipagsapalaran. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng pagsisisi dahil sa muli nilang pagtatagpo ng lalaking naging mitya ng kanyang pighati. Sa isang sulok, nakaupo si Mariana sa isang lumang gulong ng sasakyan, masayang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ang bata ay nakasuot ng isang kupas na damit na galing sa ukay-ukay. Ngunit ang kislap ng kanyang mga mata ay tila ba nagniningning na mga diamante sa gitna ng kahirapan. Tuwing tumatawa si Mariana at lumalabas ang kanyang mga lumong dongtin, naramdaman ni Marife ang isang marahas na kurot sa kanyang puso. Ang bawat kumpas ng kamay ng bata ay isang paalala ng mukha ni Marcus, isang mukhang pilit niyang ibinabaon sa limot sa loob ng 6 na taon. "Mama, bakit po malungkot ang mga mata niyo? Sabi niyo po, ang sikat ng araw ay laging may dalang ngiti." Ang inosenteng tanong ni Mariana habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang ina. Naramdaman ni Marife ang pag-init ng kanyang mga mata. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang kanyang basang braso. Pilit na itinatago ang bawat butil ng luha na nagnanais kumawala. "Masyado lang napagod si Mama sa paglalaba, anak. Halika na, tulungan mo akong magbalot ng tapa para may maibenta tayo mamaya." Ang pabulong na sagot ni Marife habang maingat niyang inaayos ang buhok ng anak. Ang bawat haplos niya sa buhok ni Mariana ay puno ng panunumpa na hinding-hindi niya hahayaang makaranas ang bata ng kalupitan ng mga taong mayayaman. Samantala, sa loob ng isang napakalinis at malamig na opisina sa Makati, nakatayo si Doña Beatriz sa tapat ng kanyang dambuhalang bintana. Ang kislap ng kanyang mga mamahaling alahas ay tila nanunuya sa bawat pighating dinaranas ni Marife sa Santa Ana. Sa kanyang harapan, nakaupo si Dr. Arrieta, ang pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya Velasco. Ang tunog ng marahang pagtipa ng doktor sa kanyang tablet ay tila ba bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng katotohanan. "Gawin mo ang lahat, Doctor. Siguraduhin mong ang resulta ng DNA ay magpapatunay na walang ugnayan ang batang iyon kay Marcus. Hindi ko hahayaang ang isang bastarda mula sa pusali ay maging bahagi ng dugong Velasco. Ang dangal ng pamilyang ito ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong katotohanan." Ang malamig na utos ni Beatriz, ang kanyang boses ay punong-puno ng moral na pagkabulok. Inabot niya ang isang makapal na envelope sa doktor, isang suhol na sapat na upang piringan ang katarungan. Naramdaman ni Beatriz ang isang matinding tagumpay nang makita ang pagtango ng doktor.
Sa kanyang isipan, ang bay ay dahan-dahan ng sumasara. Gagamitin niya ang bawat kapangyarihan ng kanyang ginto upang masiguradong hinding-hindi na muling makakapasok si Marife sa buhay ng kanyang anak. Ang bawat segundo ng pananahimik ni Marcos ay nagiging sandata niya upang tuluyang tapusin ang nasimulan niya 6 na taon na ang nakalilipas. Pagsapit ng dapit hapon sa Santa Ana, habang nagliligpit si Marife ng kanyang mga sinampay, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanilang eskinita. Ang tunog ng marahang pag-ikot ng mga gulong sa lubak-lubak na daan ay nagpalingon sa lahat. Isang makintab at itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng dampa ni Marife. Ang nakabubulag na kislap ng sasakyan ay tila ba isang banyagang anino sa gitna ng kanilang kahirapan. Naramdaman ni Marife ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang amoy ng mamahaling leather at aircon na lumalabas mula sa bahagyang nakabukas na bintana ng sasakyan ay nanunuot sa kanyang pandama. Isang kaba ang pumulupot sa kanyang leeg nang makita niya ang paglabas ng isang lalaking nakasuot ng uniporme ng pamilya Velasco. Sapat ba ang kapangyarihan ng isang pirasong papel na gawa sa kasinungalingan upang paghiwalayin ang tunay na magkadugo? O ang pagdating ng itim na sasakyang ito ang siyang magsisilbing huling hantungan ng bawat pangarap ni Marife na manatiling tahimik ang kanyang mundo? Ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila ba hudyat ng simula ng isang bagong digmaan na kailanman ay hindi niya inasahan. Heto ang kabayaran sa 6 na taon mong pananahimik. Huwag mo nang gamitin ang bata para muling manghingi ng higit pa, dahil kahit kailan ay hindi magiging kauri namin ang isang anak ng labandera. Ang boses ni Marcos ay tila ba isang pirasong yelo na dahan-dahang hinihiwa ang huling hibla ng dignidad ni Marife. Nakatayo ang bilyonaryo sa gitna ng maliit at masikip na dampa sa Santa Ana. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakalubog na sa dumi ng sahig na gawa sa lupa at semento. Sa harap niya, nanatiling nakatayo si Marife. Mahigpit na hawak ang isang lumang karayom at sinulid. Kasalukuyan niyang tinatahi ang punit-punit na backpack ni Mariana para sa susunod na pasukan. Ang amoy ng nilulutong sinangag na may bahid ng bawang ay nanunuot sa hangin, isang payak na bango ng tahanan na sadyang sinalubong ng nakakasakal na amoy ng pera at poot. Naramdaman ni Marife ang biglang pamamanhid ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat salita ni Marcos ay tila ba mga talim na dahan-dahang sumusugat sa kanyang nagdurugong katarungan. Tinitigan niya ang makapal na balumbon ng pera na inihagis ni Marcos sa ibabaw ng kanilang lamesang kawayan, dahilan upang tumalsik ang iilang butil ng bigas sa sahig. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay may kasamang pait ng kahihiyan sa harap ng lalaking itinuring niyang kaisa-isang hininga ng kanyang masayang nakaraan. Marcus, hindi pera ang kailangan namin. Ang katotohanan lang ang hiling ko. Ang garalgal na bulong ni Marife, ang boses niya ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol na. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marcos, isang tawang punong-puno ng moral na pagkabulok. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at marahas itong inilapag sa tapat ng dalaga. Katotohanan? Heto ang katotohanan, Marife. 18% lang ang probability. Negative ang DNA test. Ang bulyaw ni Marcos, ang bawat kumpas ng kanyang kamay
ay puno ng matinding pighati na pinalitan ng galit. Hindi niya alam na ang dokumentong hawak niya ay ang mitya ng sarili niyang pagkawasak na sadyang inayos ni Doña Beatriz. Akala ko ay iba ka. Akala ko ay totoo ang pag-ibig mo. Iyon pala, isa ka rin sa mga aninong nagnanais ubusin ang yaman ng mga Velasco. Naramdaman ni Marife ang pagguho ng kanyang mundo. Ang kislap ng katarungan sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding kadiliman. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Marife ang balumbon ng pera at marahas itong itinapon sa labas ng pintuan, kung saan ang ulan ay nagsisimula na namang humagupit sa putikan. Ang tunog ng pagbagsak ng pera sa maruming tubig ay tila bahudyat ng tuluyang pagputol ng kanilang ugnayan. Isama mo ang ginto mo sa impyerno, Marcus. Ang pag-ibig ko ay hindi kailanman nabili ng kahit anong yaman nyo. Madiin na sabi ni Marife, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng poot. Tumalikod si Marcos at dahan-dahang lumabas ng dampa. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila ba pagpako sa kabaong ng huli nilang pagkakataon. Ngunit bago pa man siya makasampa sa kanyang sasakyan, narinig niya ang isang maliit na tinig mula sa gilid ng pintuan. Nakatayo roon si Mariana, yakap ang kanyang sarili habang ang mga mata nito ay punong-puno ng takot at pagkalito. Mama, bakit po itinapon ng lalaking iyan ang pambili ng gatas ko? Ang inosenteng tanong ni Mariana na tila ba isang matalim na kutsilyong humiwa sa huling hininga ni Marcos. Naramdaman ni Marcos ang biglang paninigas ng kanyang puso nang makita ang lumong dongtin sa pisngi ng bata habang ito ay umiiyak. Isang bakas na tila ba sumisigaw ng katotohanang sadyang piringan ng kasinungalingan. Sapat ba ang isang pirasong papel upang burahin ang bango ng sarili mong dugo? O ang gintong inaalok ko ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aking sariling kaligtasan? Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan ni Marcus palayo ay tila ba musikang nagbabadya ng isang madugong labanan na kailanman ay hindi na mapipigilan. Cha-cha chimamo. Hindi pa huli ang lahat, Marife. Ang bawat kasinungalingang itinanim ni Doña Beatriz 6 na taon na ang nakalilipas ay dahan-dahan na ring nabubulok sa ilalim ng lupa. At narito ako para maging kaisa-isang hininga ng katarungan para sa iyo at sa iyong anak. Ang boses ni Mang Lito ay tila isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin habang nakaupo siya sa isang madilim at maalikabok na sulok ng isang abandonadong terminal sa Maynila. Ang amoy ng kalawang at luma ng gulong ay nanunuot sa bawat hininga ni Marife habang nakaluhod siya sa tapat ng matanda. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang makita ang anyo ng dating tapat na driver ng mga Velasco, payat, nanghihina, at ang mga mata ay punong-puno ng matinding pagsisisi na tila ba naging lason sa kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon. Naging sentro ng usapan ng isang gabi sa Quezon 6 na taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng nanginginig na mga kamay, inilabas ni Mang Lito ang isang maliit at kupas na pitaka mula sa loob ng kanyang lumang jacket. Ang tunog ng pagpihit ng kinalawang na zipper nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid gaya ng isang hudyat ng pagsabog. Noong gabing pinalayas ka, Marife, hindi si Marcos ang sumulat ng mga mensaheng iyon. Nakita ko si Doña Beatriz na kinuha ang cellphone ng kanyang anak habang ito ay tulog dahil sa sobrang kalasingan. Siya ang pumatay sa inyong dalawa gamit ang mga salitang kailanman ay hindi nanggaling sa puso ni Marcos.
Ang bulyaw ng katotohanan mula sa labi ni Lito ay tila ba isang marahas na kidlat na muling sumunog sa sugat sa puso ni Marife. Naramdaman ni Marife ang biglang paninigas ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo nang mapagtanto ang tindi ng kasamaan ng babaeng itinuturing niyang biyenan noon. Ang bay ni Doña Beatriz ay hindi lamang pala tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagsira sa kaisa-isang pag-ibig na nagbigay ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Dahan-dahang iniabot ni Mang Lito ang isang luma at basag na cellphone, ang cellphone ni Marcus na matagal na nitong itinago bilang huling ebidensya. Ang kislap ng screen nito, kahit na madilim na, ay tila naging isang nagniningning na sulo sa gitna ng kawalang pag-asa ni Marife. Marife, itago mo ito. Dito nakatago ang bawat orihinal na mensahe bago ito burahin ni Beatriz. At mayroon pa. Ang tatay mo, pagpapatuloy ni Mang Lito, ang bawat salita niya ay may kasamang mahapdi na ubo na tila ba huling hininga na ng kanyang katuwiran. Nalaman ni Marife na ang aksidenteng pumatay sa kanyang ama noon ay sadyang inayos ni Beatrice upang masiguradong walang sino man ang magsasabi kay Marcos tungkol sa kanyang pagbubuntis. Naramdaman ni Marife ang marahas na paghampas ng pait sa kanyang dibdib. Tila ba dahan-dahang pinupunit ang bawat natitirang piraso ng kanyang pagkatao sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng nagniningning na opisina ng Velasco Prime, na natiling nakatitig si Marcos sa portrait ng kanyang namayapang ama. Ang bango ng mamahaling kape sa kanyang mesa ay tila naglaho nang maalala niya ang anyo ni Mariana sa dampa. Ang bay ng kasinungalingan ni Beatrice ay mabilis na dumarating at sa gabing ito, ang bawat anino sa mansyon ay naging piping saksi sa simula ng isang madugong paniningil. Isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa nagdurugong isipan ni Marcos. Sapat ba ang ginto upang patahimikin ang hiyaw ng sarili mong dugo? O ang katarungan ay narito na upang tuluyang ubusin ang huling nota ng iyong kapalaluan? Sapat ba ang isang basag na cellphone upang hilumin ang bawat latay ng nakaraan? O ang pagkakatuklas na ito ni Marife ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon nilang muling magkasundo sa gitna ng kapayapaan? Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga kamera ng surveillance sa labas ng terminal ay tila bahudyat na ang mga tauhan ni Doña Beatriz ay dahan-dahan ng kumukumpas upang bawiin ang huling alas na hawak ni Marife. Sabi ni Mama, ang Diyos daw ay nakikinig sa mga batang hindi nagsisinungaling. Kaya sana po ay pakinggan niyo rin ang hiling ng isang anak na kailanman ay hindi pa nahahawakan ang kanyang tatay. Ang pabulong na panalangin na iyon ni Mariana ay tila isang matalim na palasong tumagos sa kailaliman ng kaluluwa ni Marcos habang nakatayo siya sa madilim na sulok ng simbahan ng Santa Ana. Malamig ang hangin ng madaling araw, hudyat ng pagsisimula ng simbang gabi. Ngunit mas matindi ang panunuot ng lamig sa dibdib ng bilyonaryo. Ang amoy ng bagong luto na puto bumbong at bibingka sa labas ng simbahan ay humahalo sa amoy ng kandilang natutunaw, isang bango ng tradisyong kailanman ay hindi naging bahagi ng kanyang malamig na buhay sa loob ng mansyon. Nakatitig siya sa anyo ni Marife na nakaluhod sa tabi ng anak. Ang mga kamay nito ay magkahawak habang ang mga mata ay nakapikit ng may matinding pananalig. Naramdaman ni Marcos ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat butil ng kaba sa kanyang dibdib ay tila ba musikang nagpapatahimik sa kanyang sariling pagdududa. Mula sa kanyang kinalalagyan sa likod ng dambuhalang posting semento,
Pinagmamasdan niya ang bawat kumpas ng kamay ni Mariana. Sa isang sandali, nang dahan-dahang ayusin ng bata ang kanyang buhok, nahawi ang kanyang manipis na jacket sa bandang likod ng leeg. Naramdaman ni Marcus ang biglang paghinto ng pag-ikot ng mundo nang makita ang isang maliit na birthmark na hugis bituin sa balat ng bata, isang markang eksaktong kapareho ng nasa likod ng kanyang sariling tenga, ang pamanang biolohikal na kailanman ay hindi mabubura ng kahit anong peking DNA test. Marcos, anong ginagawa mo rito? Nakikihalubilo ka na ba sa mga amoy isda at labanderang ito para lang sa isang batang hindi mo naman kauri? Ang matalim na boses ni Claudia ay biglang bumasag sa banal na katahimikan ng simbahan. Pumasok ang babae na suot ang isang mamahaling balabal na tila ba nagniningning sa tindi ng kayabangan. Ang bawat hakbang ng kanyang matitigas na takong sa lumang sahig ng simbahan ay lumikha ng isang ritmo ng panganib na nagpabilis sa dugo ni Marcus. Lumapit si Claudia at marahas na hinablot ang braso ni Marcus. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila ba naging nakakasulasok sa pandama ng binate. Naramdaman ni Marife ang panginginig ng kanyang mga tuhod nang makita ang dalawa. Mabilis niyang hinatak si Mariana patungo sa kanyang likuran, tila ba isang inang leyon na handang sumabak sa apoy upang protektahan ang kanyang anak. Sir Marcos, Ma'am Claudia, wala po kaming ginagawang masama. Narito lang po kami para manalangin. Ang pabulong na paliwanag ni Marife. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng takot at hiya sa harap ng mga taong nagsisimula ng mag-usisa. Ang bay ng panlalait ay muli nang bumubukas sa gitna ng bahay ng Diyos. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Claudia. Tinitigan niya si Marife mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pandidiri na tila ba nakakita siya ng isang malaking mantsa sa gitna ng simbahan. Panalangin? O baka naman naghahanap ka na naman ng paraan para akitin si Marcos gamit ang batang iyan? Tandaan mo ito, Marife, isang tawag ko lang sa may-ari ng pwesto mo sa palengke ay sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay sa kalsada na kayo magpapalipas ng gabi. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang bawat salita ni Claudia ay tila mga talim na dahan-dahang humihiwa sa huling pangarap ni Marife na manatiling tahimik ang kanilang mundo. Naramdaman ni Marcos ang biglang paninigas ng kanyang buong pagkatao. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang itulak si Claudia at yakapin ang anak na nahanap na niya sa pamamagitan ng isang maliit na marka. Ngunit ang banta ni Doña Beatriz tungkol sa pagtatanggal sa kanya bilang tagapagmana ay tila isang mabigat na kadenang sumasakal sa kanyang leeg. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay tila bawat pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang sariling dangal. Pinanood niya ang dahan-dahang paglayo ni Marife at Mariana, ang maliliit na hakbang ng bata ay tila ba panunumbat sa kanyang karuwagan. Sapat ba ang isang dambuhalang yaman upang patahimikin ang hiyaw ng sarili mong dugo? O ang kislap ng bituin sa leeg ni Mariana ay siya ring magsisilbing mitya ng tuluyang pagguho ng imperyong itinayo sa mga kasinungalingan? Ang tunog ng mabilis na pagtipa ng notification sa cellphone ni Claudia ay tila ba hudyat na ang kaisa-isang hininga ng katarungan ay narito na upang tuluyang singilin ang bawat patak ng dusa, habang ang anino ng katarungan ay dahan-dahan ng kumukumpas sa ilalim ng nagniningning na mga bituin ng madaling araw. Captain Arimatchak, isang hamak na labandera ka lang, Marife, at sa mundong ito, ang boses ng ginto ang tanging pinakikinggan. Ibalik mo ang kwintas ni Claudia
o sisiguraduhin kong pati ang anak mo ay sa loob ng rehas magdiriwang ng Pasko. Ang matinis na bulyaw ni Claudia ay umalingaw-ngaw sa gitna ng mataong palengke ng Santa Ana, hinaluan ng amoy ng lansa at ang tunog ng nagkakagulong mga tao. Nakatayo si Marife sa gitna ng kanyang maliit na pwesto ng almusal. Nanginginig ang buong katawan habang ang dalawang security guard na dala ni Claudia ay marahas na hinihalughog ang kanyang mga gamit. Ang kaisa-isang lalagyan niya ng barya ay itinapon sa sahig, dahilan upang magkalat ang mga sentimong pinaghirapan niya sa putikan. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila ba may dambuhalang semento na nakabara sa kanyang leeg na pumipigil sa bawat hiyaw ng katarungan na nais kumawala sa kanyang dibdib. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Masayang nagbabalot si Marife ng sinangag para sa mga suki nang biglang sumulpot si Claudia. Isinisigaw na nawawala ang kanyang diamanteng engagement ring at nakita raw si Marife na dumaan malapit sa kanyang sasakyan kanina. Ang bay ay sadyang inilatag upang tuluyan ng wasakin ang dangal ni Marife sa harap ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Naramdaman ni Marife ang marahas na paghampas ng kaba sa kanyang mga tadyang nang marinig niya ang iyak ni Mariana mula sa gilid. Ang bata ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Ang mga mata ay punong-puno ng takot na kailanman ay hindi dapat maranasan ng isang musmos. Hindi ko po ninakaw ang ring nyo. Wala po akong kinukuha. Ang garalgal na pagsusumamo ni Marife, ngunit isang matalim na tawa lamang ang naging sagot ni Claudia. Sa isang mabilis at planadong pagkilos, dinukot ng isa sa mga guwardya ang isang kumikinang na bagay mula sa loob ng basket ng mga tinapay ni Marife. Ang kislap ng diamante sa ilalim ng matirik na sikat ng araw ay tila ba naging isang marahas na kidlat na sumunog sa huling pag-asa ng dalaga. Naramdaman ni Marife ang biglang pagpula ng kanyang mga pisngi sa tindi ng kahihiyan. Ang bawat mata ng mga kapitbahay na dati ay tinitingala. Siya ay ngayon ay punong-puno na ng pagdududa at pandidiri. Sa di kalayuan, nakaparada ang itim na sasakyan ni Marcos. Naramdaman ng bilyonaryo ang biglang paglamig ng kanyang dugo habang pinagmamasdan ang eksena mula sa loob. Mahigpit ang hawak niya sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Gusto niyang bumaba, gusto niyang sumigaw na imposibleng magnanakaw ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng katapatan, ngunit ang boses ni Doña Beatriz sa kanyang isipan ay tila isang nakakasakal na banta. Isang maling hakbang, Marcos. At wala nang matitira sa iyo. Isipin mo ang kumpanya. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik sa loob ng sasakyan ay tila ba musikang nagpapatahimik sa huling nota ng kanyang sariling pagkatao. Dahan-dahang lumapit si Claudia kay Marife at dinala ang kanyang mukha ng napakalapit sa dalaga, sapat na upang maramdaman ni Marife ang nakakasulasok na amoy ng lason sa bawat salita nito. Sinabi ko na sa iyo, Marife, ang dumi ay dapat na ibinabaon sa lupa. Ngayong araw, ipapakita ko sa buong Santa Ana kung anong klaseng hayop ang kinukopkop nila. Ang pabulong na banta ni Claudia bago niya hudyatan ng mga pulis na dumarating na upang kaladkarin si Marife. Naramdaman ni Marife ang panginginig ng kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa putikan, yakap ang nanginginig na si Mariana. Sapat ba ang isang diamanteng itinanim ng kasamaan upang tuluyan ng patayin ang kaisa-isang hininga ng dangal na natitira sa akin? O ang bawat patak ng aking luha sa maruming kalsadang ito ay siya ring magsisilbing mitya ng huling pagkakataon ko
upang makuha ang katarungang matagal nang ipinagkait sa amin. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga keypad ng mga radyo ng pulis ay tila ba bibilang na lang sa bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagdilim ng aking mundo. Habang ang anyo ni Marcus ay nananatiling nakatitig mula sa malayo, isang piping saksi sa sarili niyang pagkawasak. Damay. Ang bawat preno ng sasakyan ng tatay mo noon ay sadyang pinutol, Marife. Hindi iyon aksidente gaya ng ibinalita sa radyo. Utos iyon ni Doña Beatriz upang masiguradong walang sino mang makakapagsabi kay Marcos na magkakaroon na siya ng anak sa isang labandera. Ang boses ni Mang Lito ay tila isang marahas na kuryente na gumigising sa bawat himaymay ng natutulog na katarungan sa loob ng dibdib ni Marife. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng madilim at maputik na eskinita sa likod ng ospital kung saan dinala niya ang matanda matapos itong matagpuang nanghihina sa kalsada. Ang amoy ng basura at basang semento ay nanunuot sa kanyang ilong, isang mundong napakalayo sa nagniningning na Alcantara Tower. Naramdaman ni Marife ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila naging mga butil ng asido na sumusunog sa kanyang natitirang pasensya. Sa loob ng kanyang bulsa, mariing hinahawakan ni Marife ang maliit na krus na kwintas ni Mariana, ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala sa kanya na ang Diyos ay nakamasid sa bawat dusa ng mahihirap. Habang nakikinig siya sa bawat salita ng matandang Draper, naramdaman niya ang marahas na paghampas ng kaba sa kanyang mga tadyang. Ang pamilyang Velasco ay hindi lamang pala nagnakaw ng kanyang kaligayahan. Ninakawan din nila siya ng isang ama. Ang bay ng karangyaan ay itinayo pala sa ibabaw ng isang hukay na puno ng dugo at kasinungalingan. Naramdaman ni Marife ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang pighati ay dahan-dahang napapalitan ng isang matigas at malamig na galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa tindi ng poot na tila ba isang nagniningning na sulo sa gitna ng kadiliman. Hayop. Naging hayop sila dahil sa ginto, ang pabulong na panunumpa ni Marife, habang ang bawat hininga niya ay nagiging mababaw sa tindi ng emosyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Ang kislap ng screen nito ay tumama sa kanyang anyong punong-puno ng determinasyon habang pinipindot niya ang recording button. Sabihin niyo ang lahat, Mang Lito. Huwag niyo pong bawasan ang kahit isang detalye. Ang madiin na utos ni Marife. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi na mabubali. Ang tunog ng mabilis na paghinga ng matanda at ang mahina nitong ubo ay nakuha ng recorder. Tila ba musikang nagbabadya ng huling paghuhukom para sa mga Velasco. Ikinuwento ni Lito kung paano niya dinala si Beatriz sa Quezon upang bayaran ang mga taong gagawa ng krimen at kung paano niya lihim na itinago ang mga mensahe sa cellphone bilang huling proteksyon. Naramdaman ni Marife ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pagsuko. Ang bawat salita ni Mang Lito ay tila ba bawat tahi na dahan-dahang nagdurugtong sa nagkakabitak-bitak na katotohanan. Tumingala si Marife sa langit, kung saan ang maitim na ulap ay nagsisimula ng humawi upang bigyang daan ang sikat ng katarungan. Ang bay ni Doña Beatriz ay mabilis na dumarating sa kanyang hantungan at sa gabing ito, ang basahang itinapon nila ay siya nang hahatak sa kanila pababa mula sa kanilang mga trono. Sapat ba ang isang marahas na pagtatapat upang gibain ang dambuhalang imperyo ng mga Velasco?
O ang pagkakatuklas naming ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang makabangon mula sa putikan. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga camera ng surveillance sa dulo ng kalsada ay tila bahudyat na ang mga anino ni Claudia ay dahan-dahan ng kumukumpas upang tuluyan kaming ubusin bago pa man maisilang ang katotohanan sa harap ng mundo. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila ba may dalang kakaibang lamig habang nakatayo si Marife sa tapat ng dambuhalang gate ng DNA laboratory kung saan dinala ang kanyang sample noon. Hindi na siya nakasuot ng kupas na blusa. Sa pagkakataong ito, suot niya ang isang simpleng puting uniforme na hiniram niya sa isang kaibigang nurse. Ang anyo niya ay puno ng isang katatagang tila ba inukit mula sa pinakamatigas na bakal. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang ugong ng kuryente sa loob ng pasilidad ay tila ba musikang nagbabadya ng katarungan sa pandama ng dalaga. Sa tulong ng isang dating empleyado na sadyang ipinatalsik ni Doña Beatriz, nagawa ni Marife na makapasok sa archives room. Ang tunog ng mabilis na pagtipa niya sa keyboard ng computer ay ang tanging naririnig sa tahimik na silid. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang mahanap niya ang orihinal na digital log ng kanyang DNA test. Ang kislap ng screen ay tila ba nagbubukas sa mga pintuan ng katarungan nang makita niya ang mga numerong sadyang binago. Ang probability ay hindi 18%, kundi 100% positibo. Si Mariana ay tunay na Alcantara. Nahanap ko rin kayo, ang pabulong na tagumpay ni Marife, habang ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging mga perlas ng katarungan. Mabilis niyang isinalin ang bawat file sa kanyang flash drive. Ang bawat kumpas ng kanyang daliri ay puno ng isang banal na layunin. Ngunit sa gitna ng kanyang operasyon, isang matalim na hudyat ng alarm ang biglang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang tunog ng nakakarinding sirena ay tila bahiyaw ng mga aninong nagnanais siyang pigilan. Naramdaman ni Marife ang marahas na paghampas ng kaba sa kanyang dibdib. Mabilis siyang tumakbo patungo sa likurang bahagi ng opisina. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay tila pakikipagkarera sa kamatayan. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, sinalubong siya ng 2 security guard na may bitbit na mga radyong mabilis na tumitibok ang notification. Ang bay ay dahan-dahan ng sumasara at ang kaisa-isang hininga ng katarungan ay nakasalalay na ngayon sa kanyang kakayahang makatakas sa gitna ng nagkakagulong paligid. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyong Velasco, abala si Doña Beatriz sa pag-aayos ng mga huling detalye para sa engagement party bukas. Ang bango ng mamahaling sampagita at ang kislap ng mga diamante ay tila nanunuya sa bawat pighati na sadyang itinanim niya sa buhay ni Marife. Tinitigan ng matanda ang imbitasyon, suot ang kanyang pinakamalapad na ngiti. Hindi alam na ang haring itinapon niya sa putikan ay dahan-dahan nang humahawak sa susi ng kanyang sariling pagkawasak. Sapat ba ang isang maliit na flash drive upang gibain ang dambuhalang pader ng pamilya Velasco? O ang gabing ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ni Marife upang mabawi ang buhay ng kanyang anak? Ang tunog ng mabilis na pagpreno ng sasakyan ng mga awtoridad sa labas ng laboratorio ay tila ba bibilang na lang sa bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagbagsak ng katarungan sa gitna ng dilim. Akala mo ba ay sapat na ang talino mo para talunin ang pamilyang may kontrol sa bawat pulis at doktor sa lungsod na ito?
Isang kumpas ko lang, Marife, ay maglalaho ka na parang bula gaya ng iyong ama. Ang malamig na boses ni Doña Beatriz ay tila isang matalim na karayom na nanunuot sa bawat himaymay ng pagkatao ni Marife habang nakatayo ang dalaga sa madilim na pasilyo ng laboratorio. Hawak siya sa magkabilang braso ng dalawang malalaking security guard. Ang bawat daliri ng mga ito ay mariing nakabaon sa kanyang balat na tila ba nagnanais lumikha ng mga panibagong pasa. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay may kasamang pait ng pighati nang makita niyang dahan-dahang kinukuha ni Beatrice ang flash drive mula sa kanyang nanginginig na palad. Naramdaman ni Marif ang biglang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Sa mga sandaling iyon, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pagpintig ng kanyang sariling puso na tila ba isang makinang malapit ng sumabog sa tindi ng kaba. Ang amoy ng antiseptic sa paligid ay naging nakakasulasok, humahalo sa bango ng mamahaling pabango ni Beatrice na tila ba amoy ng isang sementeryo ng kanyang mga pangarap. Inisip niya si Mariana na naghihintay sa kanya sa dampa, ang kaisa-isang hininga ng katarungan na pilit nilang ninanakaw. Tingnan mo ang sarili mo, Marife, isang basahan na pilit na sumasampa sa trono, ang mapanuyang bulyaw ni Claudia na biglang sumulpot mula sa likuran ni Beatrice. Nakasuot ang babae ng isang nagniningning na pulang bestida, ang bawat hakbang ng kanyang matitigas na takong sa makintab na sahig ay tila ba hudyat ng tagumpay ng kasamaan. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin ipapakulong. Sa ngayon, gusto ko munang mapanood mo kung paano ko tuluyang aangkinin ang lalaking kailanman ay hindi naging para sa iyo. Inabot ni Claudia ang isang gintong sobre kay Marife, isang imbitasyon para sa Alcantara Velasco Engagement Gala bukas ng gabi sa pinakasikat na hotel sa Maynila. Ang kislap ng ginto sa kanyang kamay ay tila nanunuya sa dumi sa ilalim ng mga kuko ni Marife mula sa maghapong paglalaba. Wear your best laundry outfit, Marife. Gusto kong makita mo ang bawat diamanting isusuot ko habang ikaw ay nalulunod sa sarili mong putik. Ang pabulong na banta ni Claudia bago sila dahan-dahang lumakad palayo. Iniwan ang dalaga na nakaluhod sa malamig na semento. Nang muling bumalik ang katahimikan, naramdaman ni Marife ang bigat ng locket ng kanyang ama na nakasabit sa kanyang leeg. Ang bawat gasgas sa lumang pilak ay tila ba nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyo, bawat pait, at bawat patak ng luha na ibinuhos niya sa loob ng 6 na taon. Hindi nila alam na ang flash drive na kinuha nila ay isang decoy lamang. Ang tunay na ebidensya ay matagal na niyang naisalin sa cloud storage bago pa man siya mahuli. Isang matigas na determinasyon ang dahan-dahang bumabalot sa kanyang nagdurugong puso. Tumingala si Marife sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila ba nakatitig sa kanyang kawalan ng lakas. Ang bay ni Doña Beatriz ay mabilis na dumarating sa kanyang hantungan at sa gabing ito, ang basahang itinapon nila ay siya nang hahatak sa kanila pababa mula sa kanilang mga trono. Inayos niya ang kanyang buhok. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay puno ng katarungang hindi na mapipigilan ng kahit anong yaman. Sapat ba ang isang gintong imbitasyon upang tuluyan ng patayin ang hiyaw ng katarungan? O ang gabi ng gala ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng bawat kasinungalingang itinanim ni na Beatrice sa loob ng maraming dekada? Ang tunog ng mabilis na pagtipa ng notification sa cellphone ni Marife mula sa isang lihim na source sa loob ng kumpanya
ay tila bahudyat na ang oras ng paghuhukom ay hindi na kailanman muling maitatago sa dilim. Ang dangal ng mga Velasco ay hindi nababayaran ng kahit anong emosyon, Marcus. Ngayong gabi, ang bawat kislap ng diamante ni Claudia ay mitya ng ating panibagong lakas. Huwag mong hahayaang sirain ng isang labandera ang lahat ng pinagpaguran ko para sa iyo. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang malamig na haplos ng bakal habang inaayos nito ang kurbata ni Marcos sa loob ng VIP lounge ng Manila Grand Hotel. Ang amoy ng mamahaling insenso at sariwang mga puting liryo ay nanunuot sa bawat hininga ni Marcos, ngunit para sa kanya, ang bango ng paligid ay tila ba amoy ng isang sementeryo ng kanyang sariling kaligayahan. Nakatitig siya sa salamin, ngunit hindi ang sariling refleksyon ang kanyang nakikita, kundi ang anyo ni Mariana na may star-shaped birthmark sa leeg. Ang kaisa-isang katotohanang pilit na ibinabaon ng kanyang ina sa ilalim ng ginto at kasinungalingan. Naramdaman ni Marcus ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang maliliit na bubog ng pagsisisi. Sa labas, ang dambuhalang ballroom ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal ng chandelier. Ang tunog ng marahang pag-uusap ng mga elitistang panauhin at ang mahinang musika ng string quartet ay lumilikha ng isang huwad na kapayapaan. Si Claudia ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, suot ang isang gown na gawa sa Frances na lace na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bawat kislap ng diamante sa kanyang leeg ay tila nanunuya sa bawat butil ng pawis na ibinuhos ni Marif sa Quezon. Naramdaman ni Claudia ang mabilis na pintig ng kanyang puso sa tuwa. Sa gabing ito, ang lahat ng kanyang ninakaw ay magiging opisyal na sa kanya. Ang kumpas ng kanyang kamay habang humahawak sa baso ng champagne ay puno ng tagumpay na nanggaling sa panlilinlang. Sa kabilang bahagi ng hotel, sa madilim at masikip na security room, nakatayo si Marife. Hindi siya nakasuot ng kupas na blusa. Sa pagkakataong ito, suot niya ang isang simpleng puting Filipiniana na lalong nagpatingkad sa kanyang morenang ganda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag, tila ba mga talim na dahan-dahang hinahasa sa gitna ng kadiliman. Kasama niya si Mang Lito, na ngayon ay tahimik na binabantayan ang bawat monitor. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga computer upang i-override ang system ng hotel ay ang tanging naririnig sa silid, isang ritmo ng paparating na katarungan. Naramdaman ni Marife ang panginginig ng kanyang mga daliri nang makita niya si Marcos sa screen. Ang lalaking minsan ay naging mundo niya, ngunit ngayon ay bahagi na lamang ng misyong kailangan niyang tapusin para sa kanyang anak. Nagsimula ang programa. Ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Tinatawag ang mga Velasco para sa formal na anunsyo ng engagement. Dahan-dahang lumakad si Marcos patungo sa podium, ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay tila ba pagtatapak sa sarili niyang kaligayahan. Nakita niya ang nakangiting mukha ni Claudia at ang mapagmataas na tindig ng kanyang ina sa harapang hilera. Naramdaman ni Marcos ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bay ay tuluyan ng sumara. Inabot niya ang mikropono. Ang lamig ng bakal nito ay nanuot sa kanyang balat. Isang paalala na sa gabing ito, ang kaisa-isang katotohanan ay dahan-dahan ng kumakawala sa kanyang mga kamay. Ladies and gentlemen, tonight we witness the union of two great families. Ang panimula ni Marcos, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, narinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa speaker system.
Ang mahinang ugong ng kuryente na tila ba nahihirapan ay sinundan ng biglaang paglamlam ng lahat ng nagniningning na bumbilya. Sa isang iglap, ang marangyang ballroom ay binalot ng isang matinding kadiliman. Ang katahimikan ay naging napakabigat. Tila ba ang buong mundo ay napatigil sa paghinga. Isang matalim na hudyat mula sa projector screen sa likuran ni Marcos ang biglang nagliwanag. Naramdaman ni Doña Beatriz ang biglang paglamig ng kanyang dugo nang makita ang unang frame ng video na lumitaw. Ang frame na nagpapakita sa kanya sa loob ng isang pribadong laboratorio may iniabot na makapal na sobre sa isang doktor. Ang bay ng katarungan ay tuluyan ng sumabog sa gitna ng karangyaan at ang bango ng sampagwita sa paligid ay biglang napalitan ng amoy ng isang paparating na katarungang hinding-hindi na muling mababaon sa limot. Sapat ba ang kapangyarihan ng ginto upang patahimikin ang katotohanang handa ng sumigaw? O ang gabi ng gala na ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng bawat pangarap ng pamilya Velasco? Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga kamera ng mga mamamahayag ay tila ba hudyat na ang kaisa-isang hininga ng katarungan ay narito na upang tuluyang singilin ang bawat patak ng dusa. Ang katotohanan ay hindi kailanman mababayaran ng diamante, Doña Beatriz, dahil ang bawat butil ng luhang pumatak sa aking mga mata ay sisingilin ko na ngayon nang may interes sa harap ng buong mundong ito. Ang boses ni Marif ay mahinahon ngunit bawat salita ay may bigat ng isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Nakatayo siya sa dulo ng aisle ng ballroom, nagniningning ang kanyang anyo sa ilalim ng asul na liwanag ng projector screen. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay lumikha ng isang nakaka-tense na ritmo sa makintab na marmol na sahig, maingay at puno ng katarungan. Sa kanyang likuran, inalalayan ni Mang Lito ang pagpasok ni Mariana. Ang kislap ng mga mata ng bata sa gitna ng kadiliman ay tila ba mga bituing nagbibigay liwanag sa huling pagtutuos. Naramdaman ni Doña Beatriz ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo nang lumabas sa dambuhalang screen ang recording ng huling pag-uusap ni Mang Lito at ni Marife sa Quezon. Ang bawat salita ng pag-amin tungkol sa sadyang pagputol ng preno ng sasakyan ng ama ni Marife ay umaling-aungaw sa buong ballroom gaya ng isang hatol ng kamatayan. Ang bulungan ng mga elitistang panauhin ay naging isang malakas na ugong ng pagkamuhi at pagkadismaya. Hindi totoo yan! Sinungaling ang labanderang iyan! Ang hiyaw ni Beatrice na tila ba hiyaw ng isang hayop na wala ng takbuhan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng gintong sapat ang ningning upang piringan ang katarungan. Lumapit si Marife sa podium at hinarap si Marcus na ngayon ay nakatulala at nangangatog ang buong katawan. Inilabas ni Marife ang orihinal na DNA results mula sa kanyang folder at inihagis ito sa ibabaw ng lamesa. Heto ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa dumi, Marcos. Si Mariana ay tunay na Velasco. Hindi dahil sa inyong apelyido, kundi dahil sa dugong kailanman ay hindi ninyo mapapalitan. Madiin na sabi ni Marife, ang kanyang boses ay puno ng pighating dahan-dahan ng naghihilom. Isang marahas na tunog ng pagpihit ng pintuan ang narinig mula sa gilid ng ballroom. Pumasok ang mga autoridad mula sa National Bureau of Investigation, bitbit ang mga warrant of arrest na may tatak ng katarungang hindi na mapipigilan. Ang kalansing ng mga bakal na posas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan
Tila ba bawat pako na nagpapatahimik sa kapalaluan ni na Beatrice at Claudia. Mabilis na nilapitan ng mga pulis ang matanda na ngayon ay dahan-dahan nang napapaupo sa sahig dahil sa tindi ng kahihiyan. Ang matinding hiya ay nanunuot sa bawat himaymay ng pagkatao ni Beatrice nang mapagtanto niyang ang imperyong itinayo niya sa kasinungalingan ay siya rin palang magiging sarili niyang libingan. Si Claudia naman ay nagpumiglas. Ang kanyang mamahaling gown ay dahan-dahan nang nagugusot habang marahas siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas. Ang bawat hiyaw niya ng "Hindi niyo ako kilala" ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin, walang saysay at puno ng pait. Pinanood ni Marife ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway nang may isang malalim na habag, ngunit nanatiling matatag ang kanyang tindig. Hindi na siya ang Marife na luluha sa harap ng mga taong ito. Siya na ang kaisa-isang hininga ng katotohanang nagtagumpay laban sa dilim. Naramdaman ni Marcos ang panginginig ng kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa harap ni Marife. Ang bawat butil ng luha sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi na huli na bago niya naintindihan. Marife, patawad. Patawarin mo ang isang lalaking nabulag ng yaman at nakalimutan ang bango ng katapatan, ang garalgal na pagsusumamo ni Marcos habang pilit na inaabot ang kamay ng dalaga. Ngunit sa halip na sumama sa kanya, dahan-dahang binuhat ni Marife si Mariana at tumalikod patungo sa pinto. Bitbit ang dangal na kailanman ay hindi nila nabili. Sapat ba ang pagkakakulong ng mga kaaway upang mabura ang bawat latay kwapighati sa aming nakaraan? O ang gabi ng gala na ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin ni Marcos upang muling maging isang tunay na pamilya? Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga kamera ng mga mamamahayag ay tila ba hudyat na ang katarungan ay narito na upang tuluyang singilin ang bawat patak ng dusa habang si Marife ay dahan-dahang naglalakad palabas, pasulong sa isang bagong umaga na wala ng kahit anong kasinungalingan. Check the mempeg. Hindi lahat ng luhang pumapatak ay tanda ng pagsuko. Dahil sa gabing ito, ang aking pag-iyak ay ang huling paghuhugas sa bawat bakas ng duming iniwan ninyo sa aking dangal. Ang boses ni Marife ay mahinahon, tila isang banayad na agos ng dagat sa madaling araw, ngunit ang bawat salita niya ay may bigat ng isang hatol na hindi na mababago. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom, pinaliligiran ng mga naglalakihang haligi na gawa sa ginto at kristal, ngunit sa kanyang paningin, ang marangyang silid na ito ay isa na lamang malaking basurahan kung mga pangarap. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Beatriz na naiwan sa hangin ay tila naging nakakasulasok na usok na nais na niyang takasan. Naramdaman ni Marife ang paghigpit kwa kanyang pagkakahawak sa kanyang anak. Ang init kwa katawan kwa sanggol ay ang kaisa-isang katotohanang pinanghahawakan niya sa gitna kwa mundong puno kwa pagkukunwari. Dahan-dahang lumapit si Marcos, ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang mabigat na tunog, isang ritmo kwa pagsisisi na kailanman ay hindi niya naisip na mararamdaman. Muli siyang lumuhod sa harap ni Marife, ang kanyang barong ay gusot na at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng matinding pighati. Marife, pakiusap, manatili kayo rito. Ibibigay ko ang lahat. Ang posisyon, ang yaman, ang pangalang Velasco. Hayaan mong bumawi ako sa bawat segundo kwa iyong pagtitiis.
Ang garalgal na pagsusumamo ni Marcos habang sinusubukang abutin ang dulo kwa bestida kwa dalaga, naramdaman ni Marife ang panunuyo kwa kanyang lalamunan, isang bara na tila bagawa sa semento na ayaw lumubog. Tinitigan niya ang lalaking naging mitya kwa kanyang pinakamabigat na dusa. Isang marahas na kurot sa kanyang puso ang naramdaman niya nang maalala ang gabi nang itaboy siya sa ulan habang si Marcos ay nanonood lamang. Ang yaman mo, Marcos, ay tila isang gintong rehas na sumakal sa aming buhay. Ang kailangan namin ay hindi ang iyong milyon-milyon, kundi ang kapayapaang nahanap namin sa gitna kwa hirap. Ang malamig na sagot ni Marife. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Marcos sa kanyang bestida, isang pagkilos na tila ba pagputol sa huling hibla kuwa kanilang ugnayan. Patawad, Marcos. Pinapatawad kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat kwa poot mo sa aking puso. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa kulungang ito. Pagpapatuloy ni Marife habang dahan-dahang tumatalikod patungo sa pinto. Ang bango ng sampagita mula sa labas ay tila ba tumatawag sa kanya, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na sa labas kwa hotel na ito, may isang mundong marangal na naghihintay sa kanya. Ang bawat hakbang niya palayo ay puno kwa bigat kwa katarungan, ngunit may kasamang gaan kwa ganap na paglaya. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto. Ang tunog kwa marahang pagpihit kwa dambuhalang pintuan ko hotel ay tila bahudyat na ang katarungan ay narito na upang tuldukan ng bay kwa kasinungalingan. Habang si Marife ay dahan-dahang naglalakad patungo sa sikat ng araw sa Santa Ana. Pagsapit kwa sumunod na mga buwan, nabalitaan ni Marife na si Marcos ay tuluyan ng bumitiw sa kanyang posisyon sa Velasco Prime. Nabalitaan niyang ang lalaki ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na apartment malapit sa Quezon, nagtatrabaho bilang isang simpleng inhinyero sa kalsada. Naramdaman ni Marife ang isang munting kislap kwa katuwaan. Ang haring itinapon sa putikan ay sa wakas ay natutong lumakad sa ibabaw twa sariling paa nang walang tulong kwa ginto. Ngunit sa gitna kwa kanyang katuwaan, naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso nang makita ang isang pamilyar na anino sa dulo kwa kalsada. Isang aninong nagmamasid, naghihintay, at tila ba humihingi kwa isang pangalawang pagkakataon na hinding-hindi na muling mababaklas kuwa kasinungalingan. Sapat ba ang pagbibitiw sa kapangyarihan upang mabura ang bawat latay kwa pighati sa aming nakaraan? O ang pag-alis kong ito sa mansyon ay siya ring magsisilbing huling hantungan kwa huling pagkakataon namin upang maging isang tunay na pamilya sa gitna kwa kapayapaan? Ang tunog kwa mabilis na pagtibok kwa notification sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero ay tila bahudyat na ang kaisa-isang hininga kwa katarungan ay narito na upang tuluyang magpasabog sa katahimikan habang ang bango ng lupa pagkatapos ng ulan ay tila naging bagong pabango ni Marife sa gitna kwa kanyang bagong simula. Ang sikat ng araw sa palengke ng Santa Ana ay tila mas malupit sa umagang ito, tumatagos sa bawat butas ng yero at nagpapatuyo sa bawat patak ng pawis na ibinubuhos ni Marife. Nakatayo ang dalaga sa tapat ng kanyang pwesto, maingat na inaayos ang mga tumpok ng almusal habang si Mariana ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang maliit na duyan sa gilid. Ang amoy ng ginisang bawang at ang ingay ng mga mamimili ay ang kanyang naging bagong musika, isang mundong malayo sa malamig at tahimik na mansyon ng mga Velasco. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan
ngunit ang kislap ng katapatan sa kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Isang marahang tunog ng paglapag ng mabigat na sako ng bigas ang narinig ni Marife sa kanyang tabi. Inakala niyang isa ito sa mga kargador na madalas tumutulong sa kanya, ngunit nang dahan-dahang siyang lumingon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Doon, sa gitna ng maputik na kalsada, nakatayo si Marcos. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na t-shirt na bahagyang may mantsana ng dumi, at ang kanyang mga kamay na dati ay sanay lamang sa pagtitipa sa computer ay nanginginig na sa tindi ng bigat ng sako na kanyang bitbit. Anong ginagawa mo rito, Marcus? Hindi ba't sapat na ang dusa na ibinigay niyo sa amin? Mahinang tanong ni Marife, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol na sa tindi ng gulat. Hindi agad sumagot si Marcus. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sako at pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso. Ang anyo niya ay puno ng kapaguran, ngunit may isang matibay na paninindigan na kailanman ay hindi nakita ni Marife noon sa loob ng boardroom. Narito ako upang matutunan ang bango ng iyong mundo, Marife. Narito ako upang magsimula sa pinakaibaba, gaya ng ginawa mo. Ang boses ni Marcus ay puno ng katapatan, na tila ba naging isang mainit na kumot sa nanginginig na pakiramdam ni Marife. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, si Marcus ay naging bahagi ng buhay sa palengke. Ang tunog ng marahang pagtalsik ng tubig habang naglilinis siya ng mga batya at ang amoy ng usok ng mga sasakyan ang naging bago niyang kapaligiran. Naramdaman ni Marcus ang hapdi ng bawat paltos sa kanyang mga palad, gaya ng hapdi ng bawat pagsisisi sa kanyang puso. Pinapanood siya ni Marife mula sa malayo. Nakikita ang dahan-dahang paglambot ng anyo ng dating CEO sa tapat ng katotohanan ng kahirapan. Ang bay ng kanilang nakaraan ay dahan-dahan na ring natutunaw sa bawat butil ng pawis na ibinubuhos ni Marcus. Ngunit ang kanilang tahimik na paghilom ay biglang binasag ng isang marahas na tunog mula sa dulo ng palengke. Isang dambuhalang delivery truck ang biglang nawalan ng preno, dahan-dahang bumabagsak patungo sa kinalalagyan ni Mariana na naglalaro sa gilid ng kalsada. Naramdaman ni Marife ang panginginig ng kanyang mga tuhod nang marinig ang hiyaw ng babala ng mga tao sa paligid. Ang bawat segundo ay tila bumabagal sa kanyang paningin, habang ang dambuhalang anino ng bakal ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang liwanag. Sa isang iglap, naramdaman ni Marife ang isang mabilis na pagdaan ng isang anyo sa kanyang tabi, si Marcus. Sumugod ang lalaki patungo kay Mariana, binuhat ang bata sa gitna ng panganib. Saktong-sakto bago ang isang marahas na tunog ng pagbangga ng truck sa isang pader ng semento. Ang alikabok at usok ay pumuno sa hangin, tila ba mga anino ng kamatayan na muling sumisilip. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita ni Marife si Marcos na nakatayo. Yakap ng mahigpit si Mariana, ang kanyang sariling balikat ay may mantsana ng dugo mula sa mga tumalsik na bakal. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dalaga ng may isang pamilyar na pangako ng proteksyon. Sapat ba ang isang marahas na sakripisyo upang tuluyan ng mabura ang bawat latay ng pagkakanulo, o ang aksidenteng ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ni na Marcos at Marife na mahanap ang tamang timpla ng kanilang kaligayahan? Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga tao patungo sa kinalalagyan nila ay tila ba hudyat na ang katarungan ay mayroon laging katuwang na trahedya sa gitna ng pag-ibig.
Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kislap ng diamanteng suot mo, kundi sa init ng hapagkainang kahit tuyo lang ang ulam ay punong-puno naman ng katapatan at pagmamahal. Ang boses ni Marcos ay mahinahon, wala na ang lamig na tila bayelong nanunuot sa buto. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa labas ng dampa ni Marife, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang nagpipinta ng kulay kahel sa langit ng Santa Ana. Sa harap nila ay isang platong may lamang piniritong tuyo at sinangag. Ang bango ng bawang at maalat na isda ay humahalo sa preskong hangin ng hapon. Naramdaman ni Marcus ang hapdi ng kanyang mga kalyo sa kamay. Ang mga kamay na dati ay sanay lamang sa pagpirma ng mga milyon-milyong kontrata. Ngunit ngayon ay nahanap ang tunay na halaga sa paggawa ng marangal na trabaho sa konstruksyon. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang pasasalamat na dahan-dahan nang humihilom sa kanyang puso. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Wala na ang mapagmataas na CEO. Ang nakaharap sa kanya ay ang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng hirap. Inabot ni Marcos ang kanyang kamay at dahan-dahang pinisil ang palad ni Marife. Ang init ng kanilang mga balat ay tila ba naging isang mainit na kumot na nagpabura sa lahat ng alaala ng ulan at pait noong gabing itinapon siya ng pamilya Velasco. Sa gitna ng kanilang pagkain, lumabas si Mariana mula sa loob ng dampa, bitbit ang isang baso ng tubig. Ang kislap ng mga mata ng bata ay mas nagniningning pa sa kahit anong hiyas sa mansyon. Dahan-dahang lumapit si Mariana kay Marcos at sa unang pagkakataon, hindi takot ang mababakas sa anyo nito, kundi isang matinding pananabik. Papa, inumin niyo po muna ito. Sabi ni Mama, napagod daw po kayo sa trabaho. Ang inosenteng tinig ng bata na tila ba isang banal na awit na nagpahinto sa pag-ikot ng mundo ni Marcus. Naramdaman ni Marcus ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bawat butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa pighati, kundi dahil sa sobrang kaligayahan. Binuhat niya ang anak at niyakap ng mahigpit. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso ni Mariana sa kanyang dibdib. Ang tunog ng marahang pag-iyak ni Marcus ay sumabay sa mahinang ihip ng hangin, isang pagtatapat ng isang amang nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Salamat anak. Salamat Marife. Ang garalgal na bulong ni Marcus. Dahan-dahang inilabas ni Marcus mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lukot na papel, ang orihinal na kontrata ng kanilang pagbubuntis na sadyang itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang kislap ng bumbilya sa kalsada ay tumama sa papel, tila nanunuya sa bawat titik ng kasinungalingan na nakasulat doon. Sa isang mabilis at matapang na pagkilos, kinuha ni Marife ang isang posporo at sinilaban ang dulo ng papel. Pinanood nila kung paano dahan-dahang lamunin ng apoy ang bawat pangako ng pera at kapangyarihan, hanggang sa ang lahat ay maging itim na abo na lamang na tinangay ng hangin. Nang wala na ang papel na naghihiwalay sa kanila, dahan-dahang lumuhod si Marcos sa tapat ni Marife. Hindi na ito ang pagluhod ng isang bilyonaryong humihingi ng awa, kundi ang pagluhod ng isang lalaking handang ialay ang kanyang buong buhay. Inilabas niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang palad, isang simpleng singsing na gawa sa tanso, walang diamante, ngunit nagniningning sa katapatan.
Marife, hindi ko maibabalik ang 6 na taon. Pero maaari ko bang hilingin na simula ngayong gabi, itahi nating muli ang bawat punit ng ating buhay? Pakakasalan kita, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil ikaw ang kaisa-isang katotohanang pinili ko. Team T. Naramdaman ni Marife ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya sa Santa Ana ay nagkaroon na ng banal na kabayaran sa bawat salitang binibitawan ni Marcus. Dahan-dahan siyang tumango. Ang kanyang ngiti ay tila isang bahagharing sumilip matapos ang isang mahabang unos. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, isang marahang tunog ng pagpihit ng gulong sa semento ang narinig nila mula sa kalsada. Isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto at mula rito ay bumaba ang isang abogado na may bitbit na isang selyadong envelope. Sapat ba ang isang bagong sumpaan upang protektahan ang aming pangarap mula sa mga aninong nagnanais kaming hilahin pabalik sa dilim? O ang huling ebidensyang ito ay siya ring magsisilbing mitya ng huling trahedyang kailanman ay hindi namin inaasahan sa gitna ng aming paghilom? Ang kislap ng buwan sa itaas ay tila ba nagbibigay ng babala na ang katarungan ay mayroon pang huling paniningil na kailanman ay hindi matatakasan ng pamilya Velasco. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang banayad na haplos ng katarungan, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng palaruan ng eskwelahan ni Mariana. Hindi na ito ang malamig at nakakalunod na ballroom ng isang marangyang hotel. Ito ay isang bukas na espasyo kung saan ang bango ng sampagita at ang amoy ng bagong luto na bibingka ay malayang humahalo sa ihip ng hangin. Nakatayo si Marcus sa dulo ng isang aisle na gawa sa makukulay na drawing ng mga bata, nakasuot ng isang simpleng barong Tagalog na gawa sa pinong pinya. Wala ang kanyang mga diamanteng relo o ang kanyang matikas na suit, ngunit ang anyo niya ngayon ay puno ng isang dignidad na kailanman ay hindi niya nahanap sa loob ng kanyang boardroom. Naramdaman ni Marcus ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang magsimulang tumunog ang mahinang musika mula sa isang lumang radyo sa gilid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na kompas ng tambol, naghihintay sa paglitaw ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala sa gitna ng unos. Sa kabilang dako, nakita niya si Mang Lito na nakasuot din ng maayos na bihis. Ang mga mata nito ay nagniningning sa tuwa habang nakatitig sa bawat panauhing dumating. Mga kapitbahay mula sa Santa Ana at mga kasamahan ni Marcos sa trabaho sa konstruksyon. Dahan-dahang lumitaw si Marife mula sa likuran ng isang dambuhalang puno ng nara. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na abot hanggang tuhod. Ang kanyang morenang ganda ay nagniningning sa tindi ng katapatan at katarungan. Wala siyang suot na mamahaling hiyas. Tanging ang locket ng kanyang ama ang nagsisilbing palamuti sa kanyang leeg. Ang bawat hakbang ni Marife patungo kay Marcus ay tila ba pagtatapon sa bawat alaala ng pait, bawat pighati, at bawat kasinungalingang itinanim ni Doña Beatriz. Kasama niyang naglalakad si Mariana na ngayon ay masayang nagsasabog ng mga talulot ng rosas. Ang bawat tawa ng bata ay tila ba isang banal na basbas para sa kanilang bagong simula. Nang mag-abot ang kanilang mga kamay sa tapat ng altar na gawa sa kawayan, naramdaman ni Marcus ang init ng palad ni Marife. Isang init na tila ba naging mainit na kumot sa nanginginig niyang kalooban. Sa harap ng Diyos at ng mga taong naging saksi sa ating pagbangon,
tinatanggap kita, Marife. Hindi dahil sa isang kontrata, kundi dahil sa bawat butil ng pawis at luha na nagpatunay na ikaw ang kaisa-isang tahanan ko. Ang pabulong na panunumpa ni Marcus na sinundan ng isang matamis na ngiti. Naramdaman ni Marif ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang bay ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang nagniningning na bukas. Marcus, pinili nating magsimula sa putik, kaya sisiguraduhin kong ang bawat bunga ng ating pagsasama ay mananatiling tapat sa lupang ating kinatatayuan. Ang madiin na sagot ni Marife, habang dahan-dahan niyang isinusuot ang singsing sa daliri ng asawa. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng marahas na pagpalakpak ng mga tao ay umaling-aungaw sa buong palaruan, isang musikang hinding-hindi na muling maglalaho sa kanilang pandinig. Ang bango ng katarungan ay narito na, nagniningning gaya ng sikat ng araw sa tanghali. Nabalitaan nilang si Doña Beatriz at Claudia ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas. Binabayaran ang bawat buhay na sadyang kinuha at tinungisan nila. Wala nang galit sa puso ni Marife para sa kanila. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling kaluluwa sa ganap na kapayapaan. Habang pinapanood nila si Mariana na masayang nakikipaglaro sa ibang mga bata pagkatapos ng seremonya, dahan-dahang inakay ni Marcus si Marife patungo sa isang masisilong na sulok sa ilalim ng puno. Tapos na ang ulan, love, mahinang bulong ni Marcus habang inilalagay ang kanyang braso sa baywang ng asawa. Tumingala si Marife sa kanya at sa isang marahang pagkilos, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Marcus at idiniin ito sa kanyang sariling tiyan. Ang kislap ng katuwaan sa mga mata ni Marife ay sapat na upang patigilin ang daloy ng dugo ni Marcus sa sobrang pananabik. Marcus, sa susunod na Pasko, hindi na lang si Mariana ang magsasabog ng mga bulaklak sa ating hapag. Magiging ate na siya, ang pabulong na revelasyon ni Marife na nagpabilis sa hininga ng lalaki. Napatigil si Marcus, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki sa gulat bago napalitan ng isang napakalapad at napakasayang ngiti. Binuhat niya si Marife at inikot sa gitna ng damuhan habang ang tunog ng kanilang halakhak ay sumasabay sa masayang kanta ng mga ibon sa itaas. Ang haring itinapon sa putikan ay hindi lamang nakakuha ng kanyang korona. Nahanap nila ang isang kahariang hindi gawa sa ginto, kundi sa mga pusong nagkakaisa sa gitna ng katapatan. Ang tamang timpla ng kaligayahan ay narito na at hinding-hindi na ito muling mababaklas ng kahit anong bagyo. Ang sikat ng araw ay banayad na gumagapang sa malalaking bintana ng aming munting tahanan sa Santa Ana, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat piraso ng kasangkapan na aming pinag-ipunan. Hindi na ito ang malamig at madilim na mansyong Velasco na puno ng mga anino ng kasinungalingan. Ito ay naging tahanan ng bawat pangarap na itinanim namin sa gitna ng hirap at katarungan. Sa bawat paghinga ni Marife, nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikang hindi kayang bilhin ng kahit ilang milyong-bilyon sa bangko. Ang kapayapaan ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na kinalalagyan. Dahan-dahang lumapit si Mariana sa kanya, bitbit ang isang maliit na watering can, handang diligan ang mga bagong tanim na bulaklak sa aming maliit na hardin. Nakita ni Marife sa mga mata ng bata ang kislap ng katapatan na kailanman ay hindi nabahiran ng silaw ng ginto o kasakiman ng kanyang lola. Sa kabilang dako ng sala,
nakita niya si Marcus na masayang nagbabasa ng libro. Ang kanyang anyo ay puno na ng isang uri ng kapayapaang nahanap niya sa pagpapakumbaba. Wala na ang matatayog nitong mga suit. Ang kanyang suot ay simpleng polo shirt. Ngunit ang kanyang dignidad bilang isang ama at asawa ay nagniningning ng mas maliwanag pa sa anumang diamante. Naramdaman ni Marife ang init ng palad ni Marcus nang dahan-dahan itong lumapit at humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ang bango ng kanyang malinis na pabango ay humahalo sa amoy ng sariwang lupa mula sa hardin. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Tanging ang init ng pasasalamat at paghanga ang mababakas sa anyo ng lalaking natutong ibaba ang kanyang korona para sa kaisa-isang katotohanang nagligtas sa kanya. Ang ganda ng umaga, love. Parang kasing ganda ng panibagong simula nating dalawa. Mahinang bulong ni Marcus na may kasamang matamis ng ngiti. Nabalitaan nilang si Doña Beatriz at Claudia ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas. Binabayaran ang bawat kasinungalingan at ang buhay na sadyang kinuha nila upang protektahan ang kanilang huwad na dangal. Wala nang galit sa puso ni Marife para sa kanila. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang naging tama ang lahat ng dusa, kundi ang pagpili na palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa kadena ng poot. Ang katarungan ay nakamit na sa paraang malinis at marangal, at ang bawat latay ng nakaraan ay nagsisilbi na lamang na paalala ng kanilang katatagan. Si Mang Lito, na ngayon ay payapang naninirahan kasama ang kanyang sariling pamilya sa probinsya, ay patuloy na binibisita ni na Marife upang pasalamatan ang kabayanihang nagbunyag sa katotohanan. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. May mga panahon ng malalakas na alon na tatangay sa iyong pag-asa, ngunit kung mananatili kang tapat sa iyong dibdib, ang tadhana ay laging marunong magbalik ng bawat butil ng iyong pinaghirapan. Ang orihinal na kontrata ng kasinungalingan ay isa na lamang abong tinangay ng hangin, pinalitan ng isang bagong sumpaan na hinding-hindi na muling mababaklas ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Sa huling sulyap ni Marife sa papalubog na araw sa Santa Ana, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Ang haring itinapon sa putikan ay hindi lamang nakakuha ng kanyang korona. Nahanap nila ang isang kahariang hindi gawa sa ginto, kundi sa mga pusong nagkakaisa sa gitna ng katapatan. Ang tamang timpla ng kaligayahan ay narito na at hinding-hindi na ito muling mababaklas ng kahit anong bagyo.